Ayan, what's up mga kapitbahay? Welcome back sa channel. Ayan mga kapitbahay. Ito ngayon yung mga kapitbahay. May isi-share ulit ako sa inyo. Ayan. So, nandito tayo ngayon sa isang area natin na mayroong telepono, IP phone, mayroong CCTV, mayroong wifi dun sa loob, tsaka mayroong isang telepono din doon. So, ayun. So, ang problema ngayon dito mga kapitbahay is isi-share ko lang sa inyo. So, para to dun sa mga tropang IT natin na baguhan sa mga ganito. Tsaka meron din akong ipapakita sa inyo ano nga ba or saan ko nga ba ito ginagamit, tsaka ano nga ba ang the best na network tools para mag-trace ng kable, magsukat ng kable, or mag-check ng kable kung saan may putol. Yan, ito ipapakita ko, isi-share ko sa inyo. So dyan sa mga expert na siguro familiar na kayo dito, pero ito para ito dun sa mga tropa natin yung IT na baguhan lang. Okay, let's go. So ang problema ng CCTV natin na to is meron siyang power pero wala siyang display dun sa NBR natin kasi IP camera yan eh. Hindi nyo mapapansin. Ayan. IP camera yan. So, ang problema ngayon yan is may power, mainit siya eh. May power tapos wala siyang display dun sa NBR. So, nandun sa server natin. Okay, so ang ginawa ko, tinanggal ko yan. Dinala ko dun mismo sa main server ko, sinaksak ko siya mismo dun sa PoE switch. Ayan, nagkaroon siya ng display. So, na-trace ko siya. Ibig sabihin, ang problema niya is dito sa kable. Yan. Yan yung kable niya yan, nakalatag. Naka-outdoor yan. Tapos papunta dun sa labas. So, papakita ko sa inyo. So, dito sa loob, meron tayo ditong wifi din. Ayan, meron tayong wifi dyan. Ayan. Tapos, meron tayong IP phone doon. Connected dyan, iisa lang siya doon sa labas. Okay, so ang gagawin natin ngayon, ititrace natin to. Bakit nga ba ganun nangyari? Kasi itong outdoor na to, may dinugtungan to doon sa dulo. So ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang ginagamit ko na tools, kung paano mag-trace ng ganitong kable. Kasi itong tools na to, yun, familiar kayo, itong tools na to, nagsusukat ng kable, na-check mo kung saan yung putol, or na-check mo kung gaano kahaba ang putol. So, for example, ito, yung kable na to, ayan. So, lalagay na natin yung camera. Ayan, for example, itong kable na to, kung yung mapapansin, ayan, 1.5 ata to. Ilang meters ba to? Alam ko 1.5 o 1 meter. So, kapag ginamitan mo nito, ayan, ito ipapakita ko na sa inyo. Ano nga ba ang gamit ko rito? So, ang gamit ko na pang test is ito. Fluke Networks, ayan, micro scanner. Napakaganda nito kapitbahay. Kaya mapapansin, kapag inon mo yan, ganun yung makikita mo. Tapos natatanggal yan dito. Ayan. Okay, so para sa akin, medyo pricey nga lang to. Pero ito yung pinaka the best na network tools para gamitin mo as a network engineer or as a infrastructure engineer. So ito yung mga ginamit. Meron pang ito, isang model nito na mas mamahalin pa. Ito basic nga lang to eh, pero napakaganda. So ang nagustuhan ko nito, nagsusukat siya ng kable. Ayan, yung mapapansin yan, itong kable natin, kinabit natin. Ayan, susukatin niya. Ayan, 1.6 meters. Ayan. Tapos, ayan, kung nyo mapapansin, ibig sabihin buo siya. Ayan. Katulad yan, ibig sabihin, wala. Ayan. Mapapansin mo yan, kapag nakakabit sa switch, may lalabas na switch dito sa dulo. Okay. So, napakaganda nito mga kapitbahay. Kaya, recommended ko to sa inyo, Fluke Networks. Ayan. Ganyan. Hindi ko alam kung ano yung model na ito eh. Pero made in Malaysia kasi yan. Malaysia. Nakaganda, medyo pricey lang pero kayang-kaya naman kung mayaman yung kumpanya. Nagsusukat ng kable, tapos nagche-check kung saan yung putol. Kaya mapapansin, ayan o, nagalaw ko yung dulo, ibig sabihin may putol. Pero pag ginalaw-galaw mo yan, babalik yan. Ayan o, diba? Possible na lumuluwag yan dito. So ayan, so ang gagawin natin, yung kable niya, i-check natin, titignan natin kung saan may putol. Kasi sigurado ako may zero yan kasi may power siya pero wala siyang data na binabato. Kaya titignan natin. Pero yung camera, na-test ko na yan, siya, buo, may display. So, na-troubleshoot ko, ibig sabihin yung kable lang. Kaya let's go.
Ayan, kung inyo mapapansin. Ano to parang kubo style. Andito yung kable niyan, ayan. Ito yung sinasabi ko. May dinugtungan kasi dito yan. Ayan o. Ayan, may dinugtungan siya dyan. So, ang gagawin natin ngayon, kasi pag tinitignan mo naman physical, buo naman. Hindi ko alam kung ang sira is dito. Nakalatag kasi yan dito sa tubo na to. Ayan o, yan yung outdoor yan. Marami kasing kasama yan. I'm not sure, baka mamaya nasira dito sa loob, ninat-nat, or may something. Kasi, yung din banda sa dulo niyan, walang tubo eh. Pero nung tininin ko, okay naman. Pero, check pa rin natin gamit yung flip. Yan, so buo siya. Alright. Yan, dyan ka lang. Tapos titignan natin dito sa loob. Yan. Tanggalin natin. So, eto siya. Ito yung kable niya. Yan, kung yung mapapansin, mainit siya yo. Ayan, bawa. Mainit siya. Ibig sabihin may power. So, titingnan natin yung kable na to. Patayin kaya muna natin ilaw. Ano eh. Yun. Alright. So, ayan. So, eto. Kung yung mapapansin, kakabit muna natin tong kable natin na to. Ayan. 1.6. Tapos kakabit natin dito. So, CPD. Dito na natin kung buo. Pero hindi eh. Gumagana kasi ito eh. So, dito na rin itiretso. Itong kable na to. Titingnan natin. Hoy, mahirap. Wala akong taga-video ah. Kakabit ko muna ah. Ayan. So, ayan mga kapitbahay. Nakakabit na yan. Yan yung outdoor natin. Ayan. Kung yung mapapansin. Buo naman siya. Yan. Ito yung sinasabi ko mga kapitbayan. Makikita nyo kapag nakakabit na siya dun sa switch, may ganyan siya. So far, buo naman siya. Pero bakit ayaw na ito mag-display? Wait lang. Mukhang weird to ah. Ayan, buo siya oh. Buo naman siya. May something dito. Pero goods naman siya ngayon. So, malalaman natin yan mga kapitbahay. Eto. Kapag sinaksak mo to dun sa dulo, malalaman mo kapag buo yung ano, ayan. Kung yung mapapansin, di ba buo siya? Ibig sabihin, nakakabit siya sa switch. So, kapag sinaksak natin to, makikita natin yung status niya. So, pupunta tayo dun sa isa nating cabinet. So, kakabit natin to dito, titingnan natin kung buo pa rin pag sinaksak natin dun. Okay? So, saksak muna natin to. Ito. Hindi pala pwede. Yan. Ayan. Tapos, ito, isasaksak natin dun sa dulo. So, ito mga kapitbahay, huwag kayo magkakamali na unahin nyo to. Hindi ko pa kasi na-try kapag inunat mo kung masisira o hindi. Pero ayan, buo siya. So, tatanggalin natin ngayon siya dun sa switch. Ito yung ikakabit natin. Tapos, ang lalabas dyan mamaya, ganito. Okay, so titingnan natin kung buo talaga yung wire doon. Let's go. Punta tayo dun sa cabinet natin. Ayan mga kapitbahay. So, ito yung remote switch natin. So, number 11 siya dito eh. Number 11. Ito siya ngayon. Port number 11. Pero nilagay ko lang siya sa 18. So, kakabit natin siya dito. Tapos babalikan natin dun sa taas. Bunot. Tapos kabit natin. So, ayan. So, yung port number 11, ayan, nakakabit na siya. Ayan. So, babalikan natin dun sa taas. Titingnan natin yung status. Okay.
Ayan, kung yung mapapansin. O, di ba? Pinabit ko yung dulo ron. Oh, eto may problema. Bakit ganun? Baliktad? Wait. 1, 2, 3, 6. Ito may problema yung isa. Ba't ganun? Ayun o, yung mapapansin o. Dapat 3, 6 yan eh. Parehas dapat yan. 3, 6, 3, 6. Parang ito, 4, 5, 4, 5. So, may problema is ito, ang isa. So, subukan natin i-recrimp. Alright. Ayun o. Ay, mali. Galawin natin. Ano ibig sabihin? May grounded? Uy, sira yung kable ah. Ayun o, tinan mo, sinukat niya. Bali, 41 meters lahat. Wait lang. Tingnan natin mabuti, ha? May something ata dito sa pagka-crimp. Ayan, mga kapitbahay. Hindi ko talaga makita eh. Pero yan yung problema niya. Dapat 3-6-3-6 yan. 4-5-4-5, 7-8-7-8. Pero nagtataka ako bakit ganyan siya. Nagiging 3-2 siya. Tapos nagiging 3-4 minsan. So, ayun yung titingnan natin mga kapitbahay. Aakit lang ako doon. Titingnan ko yung kable kung bakit hindi ko na kayo isasama kasi medyo mahirap maghawak ng camera doon. Ayan, titingnan natin kung bakit nagaganyan siya. Okay, sana makita natin kung bakit. Pero kapag hindi talaga ito naayos, ang gagawin natin is magja-jumper na lang tayo. So, itong kable na to ng camera na to, magja-jumper tayo doon sa wifi doon. Tapos, itatag na lang natin sa bilan para tumagos to kapag hindi ito naayos. Okay, let's go! Ayan mga kapitbahay. So, ayun nga diba nagbiblink to. 1, 2, 3, 6, 3, 6, 4, 5, 4, 5. So, kanina dun sa taas kapag nilalagay natin, naging 3, 2, 3, 4 to. So, titingnan natin ulit kasi na-check ko na dun sa baba, parang nasa gitna yung puto. So, ulitin natin. Papakita ko sa inyo. Ayan. Kasi dun sa baba, ang nakukuha ko, 29 meters lang yung isa. Yung 3, 6. So, titingnan natin dito. Ayan. So, kung nyo mapapansin, yung buo niya is 41, diba? Oh, magulaw-gulaw. Diba 41? Ayan. 41. Nagkakaproblema lang dito yan, kaya ganyan. Dito sa saksak. Ayan, kung nyo mapapansin. Pag ginati mo, yan, 42, 41, sakto lang. Tapos, ito 13. So, dito yung sira. Dito banda malapit. So, 13 meters lang, oh. Kaya siguro ganun. So, kapag dito, yan, 42. So, yung 36 ang may problema. Yan. So, ayan. So, 13 meters. So, bibilangin natin ngayon. Yan, ganito lang pag-trace niyan. Bibilangin natin ngayon kasi dito daw may putol eh. So, siguro mga 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, bilangin natin. Punta tayo sa labas. Ayan mga kapitbahay, kung nyo mapapansin. Ayan, ito yun eh. Port number 11. Ayan. Kung nyo mapapansin yan. Sobrang bilis na ng blink niya. Ibig sabihin, ayan. Yan, ibig sabihin, active na siya. Ibig sabihin yung camera, nagre-record na dun sa recorder. So, ayan. So, ayan mga kapitbahay. Ganun lang ang pag-trace. Ganun lang ang pag-check ng mga putol na wire na gamit yung napakalupit na fluke na to. Ayan. Fluke. Yan. Diba? Sana mag-focus. So, ito lang yung gamit ko. Ito yung the best na gamitin para mag-trace ng mga putol na wire or mga may problema na wire. Okay, so let's go mga kapitbahay. Hanggang dito na lang yung vlog natin for today. Ayan, so God bless everyone, peace, and sana may natutunan ulit kayo sa akin. Alright, so kung meron kayong mga katawan or suggestion, comment down below. Alright, thank you very much, peace, God bless everyone, let's go.